ng susunod na taon. Si Judge Peralta ay kinikilala ang pinakamabilis na juwes kung ang pag-usapan ay ang paghawak ng usapin. Sa hearing kaninang umaga, inatasan ni Judge Peralta si Defense Counsel Norberto Perez na tapusin ang paghaharap niya ng ebidensya hanggang Disyembre 16. Matibay pa rin ang paniniwala ni Perez na aksidente lamang ang pagkabaril ni Fallorina sa 14 anyos ng biktimang si Vincent Horo-Horo Jr. habang nagpapalapag ito ng saranggola noong September 26. Umaasa siyang palalawigin pa ni Judge Peralta ang proceedings kung hindi niya makukumpleto ang lahat ng pangangailangan ng kaso sa loob ng 2 linggo. It was not actually an intentional shooting by Fallorina, just like portrayed in the testimony of the prosecution and in the media that Vincent Horo-Horo was shot like a bird. It's not like that. Yun lang ang gusto namin palabasin. Ang point namin dito is, i-convict natin si Fallorina, bakit hindi? Dahil namatay yung bata. Pero i-convict natin sa tamang sentensya. Isang testigo ang iniharap ni Perez na si Adora Apigo. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Apigo na narinig umano niya na hindi si Fallorina ang bumaril kay Vincent na dagli ang ikinasawi nito. Gayunman, nagpahayag ng pag-aalinlangan si Prosecutor Pete Principe sa kredibilidad ni Apigo na umano'y isang matalik na kaibigan ng ginang ni Fallorina. At ang halata kung anong klaseng testigo yon dahil hindi rin niya alam yung inaatinan niya kaso ni Fallorina na hindi kapanipaniwala dahil ang sabi niya ngayon lang niya nalaman na may kaso si Fallorina. Walang maniniwala doon sapagkat ang kasong ito buong Pilipinas alam. Ang isyong pagpapasyahan ni Judge Peralta ay kung ang isang police officer ay pwedeng mapabilang sa mga presong nasa detro na ngayon ay umaabot na sa 8